Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 5, 2025. Napanood po natin ang interview dito kay Attorney Respicio. Ito po ay kandidato sa pagka-Vice Mayor sa isang bayan sa Isabela. Sa Mercedes yata. At ito po yung taong ito, isang abogado, CPA lawyer. At ayon sa kanya, siya ay IT expert. At kamakailan po, itong tao na ito ay naglabas sa social media ng kanyang analysis tungkol po dito sa automated election ng May 2025. Ang sinabi po niya, base sa kanyang analysis, kayang-kaya po ng mga hacker na manipulate ang resulta ng eleksyon. Kaya pong dayain, ibig sabihin niya. Kaya po, ayon sa kanya, bilang preventive measures, nagsuggest po siya sa COMELEC na ang sinasabi niya, kailangan ang COMELEC maglabas ng rules instructing the election registrars nationwide na ikabit lang sa internet ang counting machine at the very moment na mag-transmit na ito ng election result to the server ng COMELEC. Sapagkat sabi niya, kapag ang counting machine ay na-connect sa internet, all the time, madali po itong mamanipulate ng mga hacker. Siya bilang IT expert, alam niya. So to prevent that, para hindi mabigyan ng opportunity ang mga hacker na manipulate ang result ng election, ikakabit lang ang counting machines at the very moment na mag-transmit na ng mga votes from every precinct to the server, to the COMELEC server. So ang sinasabi niya, pagka ganun nang mangyayari, walang oportunidad ang sino man na mga hacker na ma-hack ang system. So in other words, hindi po mamamanipulate ang election result. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa halip na pakinggan ng COMELEC ang suggestion na ito, sa halip na seryosuhin at bigyang pansin, ang ginawa po mismo ng chairman ng COMELEC na si George Garcia, idinimanda itong tao na ito for cyber libel. Kasi ang sabi po ni Garcia, chairman ng COMELEC, narinig natin sa kanyang interview, itong Attorney Respicio na to is conditioning the public minds na kung ano man ang lumabas na resulta ng eleksyon ay na-manipulate. So sabi niya, this is prejudicial to the public at sinisira din dito ang image ng COMELEC. Yan po ang sabi ni Garcia, kaya sinampahan niya ng kaso itong si Attorney Respicio. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, igago at ulol pala itong si Garcia. Marami pang oras bago mag-eleksyon para pag-aralan nila ang sinasabi nitong si Attorney Respicio. Dapat ipatawag nila si Attorney Respicio sa kanilang
COMELEC in bank session at hingin ang kanyang paliwanag at kung ano ang kanyang suggestion. Nang sa gayon, maprotektahan natin ang election result. Pero ano po ang ginawa nitong si Garcia? Dinimanda po na para bang ang ibig na tinatakot niya, hindi lamang po para talagang itong paghahain niya ng demanda lamang kay Atty. Respicio ay pananakot ito, harassment, para tumigil yung tao na i-publicize sa pamamagitan ng social media platform itong kanyang analysis. Malaking bagay po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Malaking bagay itong sinasabi niya. And this is worth listening. This is worth considering, no less by the COMELEC itself. Pero ano pong ginawa ni Garcia? Ito, kinakasuhan niya, tinatakot na para bang ang gusto niya sabihin, itigil na ni Atty. Respicio yung kanyang pagpapublicize to give warning to the public na pwedeng mamanipulate ang election result kung hindi ito maaayos ng COMELEC. Very simple lang po ang sinasabi nitong Atty. Respicio. For the COMELEC to issue a rule instructing the COMELEC registrars nationwide to connect the counting machine to the internet at the very moment na mag-transmit na ito ng election result. Nang sa ganon, maiwasan ang hacking. Bakit nagagalit si Garcia? Dahil ba George Garcia, chairman ng COMELEC, nabayaran ka na ba? Tumanggap ka na ba ng pera para papanalunin ang mga kandidato na nagbayad sa iyo? That the reason why you do not want to entertain any suggestion to ensure na hindi mamanipulate ang election result? Gago ka pala. Or did you receive instruction mula sa Pangulo kay BBM na isero ang kandidato ng PDP Laban at ang manalo lamang ay ang kandidato ng bangag na Pangulo? At upang masigurado ito, you do no longer want to entertain any suggestion to ensure that the result cannot be manipulated. Gago ka, tangina mo. Ibinibenta mo ang kinabukasan ng sampayan ng Pilipino. Ikaw, Garcia, at mga kasama mo dyan sa COMELEC, mga hayop kayo. Gagayahin mo si Jaime Opinion nung araw, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. during the martial regime, kung saan kanya laging o kanilang minamanipulate ang election result, ensuring na mananalo ang kandidato ng dating diktador na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, gagayahin mo, Garcia, ang kapal ng mukha mo. Sana sunugin ang kaluluwa mo habang buhay ka pa, sapagkat sinisira mo ang kinabukasan hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon, bagkus ang susunod pang henerasyon ng sambayan ng Pilipino. Napakasimpleng suggestion, very reasonable, and you still have so much time to consider it. We still have so much time before the election time to improve what can be done to ensure that
the election result would not be manipulated. Pero anong ginagawa mo? Tangina mo. Ididemanda mo yung tao. Tatakotin mo. Sapagkat ayaw niyong tumanggap ng mga suggestion. Dahil nabayaran ka na. Nabayaran na kayo. O kayo ay inutusan para dayain ang resulta ng eleksyon. Simple lang ang sinasabi ng tao. Kahit hindi ka IT expert, maintindihan mo yun. Kung ito lang ang paraan na maiwasan ang hacking, bakit hindi mo gawin? Bakit nga naman nakakonect ang counting machine all the time mula umaga hanggang matapos ang eleksyon? Samantalang ang gamit ng counting machine ay pagbibilang lang pagkatapos na ng eleksyon. At ang pinaka-purpose talaga yan is transmit immediately the counting result. So, ibig sabihin, kakailanganin lang ang internet connection nito kapag nag-transmit na ng numero, ng bilang ng boto. So, kung hindi pa ito magta-transmit, wala itong function. O ba't hindi mo i-disconnect? Yung lang naman ang sinasabi ng tao, disconnect the counting machine from the internet while it is not being used. Just connect to the internet when necessary. That is the time when you are transmitting the numbers to the COMELEC servers. Ba't hindi mo magawa yun? Kasi simple. Anong dahilan? Dahil gusto mo na talagang manipulated ang result. Kaya mula umaga, kahit hindi pa ginagamit, connected na. So that the hacker, yung mga designated hackers, have so much time to manipulate the counting result. Dahil if you were in good faith, Garcia, if you were after the assurance that the election result is clean, credible, and factual, yung simple suggestion na yan na napakadaling gawin ay kaya mong ipag-utos in terms of COMELEC resolution or perhaps administrative order mo issued by you. Pero pinakamaganda niyan, en-bank resolution instructing all the registrars nationwide to strictly connect the counting machine to internet only during the time that it is being used, transmitting the election result to the COMELEC server. Iyon lang ang sasabihin nyo. At napakadaling gawin yan sa bahagi ng mga election registrar o para sa mga chairman, sa mga voting presence. Napakadaling gawin yan. Anong mahirap doon? Wala. Pero ang tanong, bakit nagalit ka? Sa halip na ipatawag nyo si Atty. Respicio sa COMELEC in bank session, ipaliwanag niya kung bakit nasabi niya yun at humingi kayo ng advice sa kanya on how to protect the election result. That is the most prudent that you should do, Garcia. Yun ang dapat mong ginawa. Pero yung magalit ka, i-harass mo yung tao, sampahan mo ng demanda, i-disqualify mo, at ang balita natin, mayroon ng warrant,
Baka kasuhan nyo pa ng kung ano-ano. Eh sa tingin naman natin, base sa napanood natin sa kanyang interview, hindi nyo siya kayang takutin. Mapahinto sa kanyang advocacy para sa isang malinis na halalan. With this automated election. Kasi ang sabi niya, he is an IT expert at alam niya na pwedeng ma-hack kapag itong mga hacker ay mabigyan ng sufficient time to manipulate the election result. So to avoid it, disconnect from the internet at i-connecta mo lang kapag nagda-transmit na ng boto. Wala pong mahirap doon, George Garcia. Walang mahirap sa sinasabi niya. On the contrary, napakadaling gawin. Tapos, ang resulta ng eleksyon, kapanipaniwala. Bakit? Walang mancha ng pandaraya. Hindi katulad ng ginagawa mo ngayon na lumalabas na mayroon kang pinoprotektahan. Gusto mong masigurado na ma-manipulate ang system nang sa gayon, ma-ensure mo yung resulta na gusto mo. So kung may mga kandidato na nagbigay ng bilyon sa'yo para manalo at umuo ka na, talagang poprotektahan mo. O kaya naman mayroong instruction from the President na isero ang mga kandidato ng PDP Laban. Siguraduhin na ang mananalo ng mga senador lamang ay ang kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas, ng bangag na Pangulo, talagang proprotektahan mo. Hindi ka papayag sa sinasabi ni Atty. Respicio na i-disconnect ang counting machines from the internet habang hindi pa ito ginagamit. Bakit? Because from the morning to the counting time, that is so much time for the hackers, yung mga binayaran yung hackers, na mamanipulate ang system. Kaya paglabas no, kung anong gusto nyong resulta, iyon ang mangyayari, Mr. Garcia. Kaya inuunahan mo na si Atty. Respicio sa pagsasabi that he is conditioning the public minds that the result of the election is manipulated. Well, hindi po bobo ang sambayan ng Pilipino, Mr. Garcia. Ngayon, mayroon na tayong social media. Nakakarating ito sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Yung kalukuhan mo, yung reasoning mo, reasoning yan ng isang bobo na COMELEC chairman o kaya nagbobo-bobohan dahil nabayaran. Yan po ang totoo. Bakit simpleng bagay na dapat mong pag-ukulan ng pansin para maprotektahan ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino, you refuse to do. You even filed case against the person na nagmamalasakit lang, gustong tumulong sa inyo to ensure a credible and honest election. Bakit nagagalit ka? Karapatan ng sambayan ng Pilipino
na mabigyan o na masigurado yung kapanipaniwalang resulta ng eleksyon. At nagpapasalamat tayo na mayroong isang Attorney Respicio na mayroong advocacy na maprotektahan ang boto ng sambayan ng Pilipino. Tungkulin po yan ng COMELEC. Tungkulin mo, Mr. Garcia. And you should be thankful to Attorney Respicio for voluntarily advancing his opinion how to protect the election result. Anyway, there is still so much time to do it. Pero, anong ginawa mo? Nagalit ka. Dinimanda mo yung tao at pilit mong kinukumbinse ang sambayan ng Pilipino na mali itong ginawa ni Attorney Respicio sa pagsasabi na kinukondisyon nito ang utak ng sambayan ng Pilipino. Akala mo ganon kabobo ang mga Pilipino para paniwalaan ka. Kung titimbangin ng sambayan ng Pilipino, mas tama at dapat suportahan ang ginawa o ang ginagawa ni Attorney Respicio. Samantalang yung ginawa mo na pagpe-file ng demanda laban sa kanya at pangungumbinsi sa publiko na mali ang ginawa ni Attorney Respicio, nagpapatunay lamang na ikaw ay may prenoprotektahan. George Garcia, nagpapatunay lamang na ikaw ay nagbibinta ng boto sa mga kandidato na kayang magbayad sa iyo ng milyon-milyon. O kaya naman nagpapatunay na ikaw ay hindi lang tuta bagkus aso ng bangag na Pangulo na nagnanais na manipula ang resulta ng eleksyon para palabasin na sila ang gusto ng sambayan ng Pilipino. At ikaw naman, para masigurado yan, nagagalit ka kay Attorney Respicio dahil ito lamang ang taong ito ang naglakas ng loob na mabuking ang kalokohan mo, mabuking ang katarantaduhan ng COMELEC. Tandaan mo to, Mr. Garcia. Kapag natalo ang mga kandidato ng PDP laban, iyan ay factual basis na talagang manipulate nyo ang resulta ng eleksyon. Bakit? Sapagkat the prevailing public opinion now is towards the PDP laban candidates and against the alyansa ng Bagong Pilipinas ng bangag na Pangulo. Tandaan mo yan, Mr. Garcia. At most likely, magkakaroon ng upheaval yan after the election and you will be the culprit. Ikaw ang mananagot. Dahil sa iyo, sa pagiging corrupt mo, kaya nagkaganito o magkakaganito ang bansa natin. Takutin mo, sabihin mo mga fake news itong ginagawa natin. Takutin mo lahat ng tao
dinimanda mo si Atty. Respicio, idemanda mo rin yung mga taong sumusuporta sa kanya katulad natin. At yan ay nagpapakita na talagang itong gobyerno na ito is one of the most corrupt. Ito na talaga katulad ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Itong si Bongbong Marcos is gearing towards dictatorship. Sabi nga ng dating Pangulong PRRD. And number one to do it is to manipulate the election. Gawing aso, lalo na ang chairman ng Comelec. Katulad ng ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kay Jaime Opinion at the time who was the chairman of the Comelec. Tuta, hindi lang tuta, aso talaga yon ni Imelda Marcos. Kaya lahat ng gusto nila na sunod, panalo silang lahat. Even the result of the snap election in February, I think it was February 6, 1986, minaniobra ang nanalo sa halip na yung kandidato ng opposition na pinangungunahan ni Cory Aquino at ni Doy Laurel, ang nanalo si Marcos at Tolentino. Sila ang idineklara ng tutang batasang pambansa. And because of that, yun ang ginamit ni Enrile at ni Ramos ng kanilang pag-withdraw ng support kay Marcos. Because according to Enrile himself, natatandaan ko, pagkat I was a keen observer of the political situation that time. Anong sabi ni Enrile? We are withdrawing our support from our Commander-in-Chief in the person of Ferdinand Marcos Sr. Bakit? Hindi na siya ang totoong presidente, si Cory Aquino na. Kasi dinaya nila ang eleksyon. At noon, computerize na rin ng result. Pinangunahan ng asawa ni Greg Honasan yung mga IT na nagtatabulig dyan sa PICC ng election result. Nagmarcha sila papuntang Baclaran. At it was the prelude of the 1986 revolution. At yung ginagawa mo ngayon, Garcia, it could also be the prelude for the EDSA tree. Ousting BBBM, Ferdinand Marcos Jr. Yan ang mangyayari. Kaya nagpapasalamat po tayo dito kay Atty. Respicio at nananawagan na rin tayo sa sambayanang Pilipino na suportahan itong ginagawa o itong ginawa ni Atty. Respicio. Ang laban niya ay laban natin. Laban ng lahat ng Pilipino. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.